Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig ng ating morning devotion dito sa Tinapay Mula sa Langit. Ako po si Pastora Michelle Pineda ng CRC Queens Road Daughter Church na makakasama nyo ngayong umaga sa ating pagbubulay. Ang pamangkat po ng ating pag-aaralan ay the command to preserve Aaron rod in the Ark of the Covenant na makikita sa Numbers 17:10-11. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin na patuloy po kaming gabayan at bigyan ng fresh anointing sa araw-araw na aming paglakad sa iyo. Banal na Espiritu, dalangin ko rin po na buksan mo po ang espiritual na isipan at puso namin upang lubos naming maunawaan ang mga salita na nais mong maiparating sa amin. Maraming salamat din po sa bawat nakikinig ng iyong salita. Dalangin ko rin po na ipaunawa sa kanila ang nais mong maiparating. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay babasa sa Numbers 17:10-11. The Lord said to Moses, "Put back to Aaron's staff in front of the Ark of Covenant law, to be kept as an assign to the rebellious. This will put an end to their grumbling against me, so that they will not die." Moses did just as the Lord commanded him. Basahin po natin sa Tagalog. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Ibalik mo sa harap ng kaban ng tipan ang tungkod ni Aaron, upang maging babala sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil ng karereklamo." Ginawa nga ito ni Moses ayon sa inutos ni Yahweh. Dito sa chapter 17 ng Numbers, makikita natin kung paano pinagkatiwalaan ng Panginoon si Moses at Aaron para pangunahan ang mga taga-Israelites. At dito sa chapter 17, makikita kung paano nga ang rod ni Aaron ay nag-bloom or tumubo at namulaklak. Dahil nga sa pag-ayaw ni Korah, nagkaroon siya ng rebellious spirit at murmuring spirit dahil sa pagpili kay Moses at Aaron upang pangunahan ang Israel. At inutos nga ng Panginoon kay Moses na i-gathered niya ang 12 staffs or at isa-isang ibigay sa bawat napiling leader ng bawat tribe at ilagay ito sa tabernacle. Ginawa nga ito ni Moses ayon sa instruction ng Diyos. Kabilang nga dito ang rod ni Aaron na nagre-represent mula sa lipi or tribe ni Levi. Ginawa nga ni Moses gaya ng instruction sa kanya ng Diyos na iiwan sa tabernacle ito ng overnight ang rod. Kinabukasan, bumalik si Moses sa tabernacle. Nakita nga niya na ang rod ni Aaron ay may tumubong buds at ang sabi nga, "Aaron's staff had sprouted buds, bloom, and ripe almonds." At inilabas nga ang 12 staffs sa tabernacle para ipakita sa mga tao kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Ganon nga ang nakita nila na ang miracle ng Panginoon ay hindi mapapantayan. Ito'y pinakita upang sila ay makonvict sa mga nagawa nilang kasalanan at magkaroon sila ng takot sa galit ng Diyos. At inutos nga ng Diyos kay Moses na i-preserve ito at itago ang rod ni Aaron sa loob ng tabernacle bilang tanda ng pagiging mga rebellious nila or pag-grumbling or murmuring o nagmumurmur bilang tanda sa kanyang pagpapala sa lahat ng lipi ni Aaron. Bakit pinapreserve ng Panginoon ang rod ni Aaron? Upang palalahanan ang mga tao noon, maging tayo man ngayon, na walang maidudulot na mabuti ang pagkakaroon ng rebellious at murmuring spirit dahil hindi tayo lalago sa ating buhay. Gaya nga sa rod ni Aaron na nag-bloom, ito ay overnight lamang. Kaya ito ang tanda ng nakikita ng mga tao na ang pag-bloom o ang pagtubo ng tungkod ni Aaron ay always reminding them how wicked they are at kung paano sila may hikayat how miraculous God is and to convince the divine authority of Aaron
and his family dahil sa pagsunod at upang maiwasan anumang distraction na mangyayari sa mga tao. That's why God commanded Moses to preserve Aaron's rod. Sa buhay ni Aaron kung paano na-preserve ang rod sa Ark of Covenant para maipakita sa mga tao ang tanda ng pagpapala ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Mahalin tulad natin ito sa panahon ngayon ni Jesus na mababasa nga natin sa Gawa 1:3. At ayon nga sa salita ng Panginoon sa Acts 1:3, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Kahit sa ating paglakad as a Christian, lagi nating palalahanan ang ating sarili sa mga promises ni God sa ating buhay. Mga batas at grace or galit man or kamanga-manga o awesomeness ng Panginoon, lagi nating palalahanan ang ating sarili. At kung ang Diyos nga ay laging nagre-remind dahil mahalaga tayo sa Kanya, mas dapat ibalik natin ito sa Panginoon. At sabi nga sa Philippians 2:14-15, do all things without grumbling or questioning, that you may be blameless and innocent children of God, without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as light in the world. Kaya nga mga kapatid, kung paano pinreserve ang tungkod ni Aaron para paalalahanan ang mga taga-Israel noon, ganun din tayo pinaalalahanan ni Jesus na magliwanag tayo sa mundo. Nang masumpungan natin na makasama natin muli ang Panginoon sa kanyang pagdating, na tayo'y mananagumpay, na walang bahid dungis. Tayo po dapat ay magiging light and salt ng ating Panginoon. Habang tayo nag-aantay sa Kanya, tayo po ay patuloy na nagpupuri at nananalangin at sumusunod sa Kanyang mga pamantayan at sa ating ministeryo. Ito lamang po ang ating pagbubulayan ngayong umagang ito. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katuruan na aming napagbulayan. Dalangin po namin na manatili, ma-preserve ito sa aming mga puso at isipan habang kami naghihintay sa iyo, sa iyong pagdating. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagsama sa amin. Ito po aking dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Muli mapagpalang umaga sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli po ay subaybayan po natin ang ating daily devotion ng Tinapay Mula sa Langit sa araw ng bukas. Maraming salamat po at isang mapagpalang umaga muli.